Pangulong Marcos ay itinuturo din na may partisipasyon o responsable rin daw doon sa issue ng flood control anomalies at sinisisi rin ang Chief Executive hinggil ho dito. Habang yung paghimok naman dito kay Justice Secretary Remulla na mag-focus at ituon ang atensyon sa pag-iimbestiga at yan ay tungkol doon sa buntun ng mga usapin na nakabinbin na ngayon dyan sa Department of Justice. Alamin natin sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng isang abogado na hindi umano ligtas maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isyu ng palpak at manumalyang flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Israelito Torion, kanyang sinabi na responsable din ang kasalukuyang Pangulo. Naniniwala kasi ang naturang abogado na hindi umano mangyayari o maiibsan ang paglala ng isyu kung sanay nabusisi lamang ng maayos ang ipinasang pondo ng bansa. Kung saan responsibilidad anya ito ng Pangulo bago aprobahan ang alokasyon o budget para sa mga proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon. May opsyon naman raw kasi ang presidente na hindi pahintulutan na matuloy ang ilang mga proyektong kahina-hinala base sa saklaw ng kapangyarihan nito. Kaya't maging ang pagiging patas sa investigasyon ng Independent Commission ay kinuwestiyon din ng abogadong si Torion. Ultimately kasi yung mga flood control projects, yung budget nun, inaprubahan ng presidente. Paano ka magiging substantively fair to investigate when the office was created by the person who is supposed to be investigated? Oo. Because in the final analysis, the ultimate responsibility there lied with the president. Ganun yun eh. Paano yung presidente mag-create ng isang body na, what you call this, to investigate the flood control when ultimately it was his ultimate responsibility. Siya nag-approve, nagpirma ng budget para ma-approvehan yan kung binusisi niya ng mabuti yun. Pwede naman niya what you call this, i-veto yung certain portions na questionable, but he approved it. Samantala, hinimok naman ng abogado pati ang kalihim ng Department of Justice na pagtuunan ng bansin ang naturang issue. Anyaya, dapat mag-focus si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla sa pag-iimbestiga kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasunod kasi nang sabihin ng kalihim na mayroong mga tetestigo sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, giit niya'y mas bigyan atensyon ang investigasyon ng kagawaran. Department of Justice yung flood control projects, no? He can probably lead the investigation in that regard, no? Yun sana ang pagtuunan ng pansin ni Secretary Remulla. Di yung kumbinsihin pa kung sino-sino para tutugisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit sa panig naman ng Department of Justice, nauna nang sinabi ni Secretary Remulla na kanyang ipinauubaya na ang kaso sa International Tribunal. Tangi lamang pagbibigay asiste at proteksyon sa buhay ng mga testigo ang ibinibigay patungkol sa naturang issue. Sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon ng kaguran laban sa mga kontratista at opisyal na sangkot sa ghost projects ng pamahalaan, habang binigyang din naman ng kalihim na ang pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure ay siyang makatutulong rin anya sa kanila. Taliwas sa mga opinyon ng iba, nakikitaan niya ito para makatulong maresolba ang isyu ng korupsyon sa flood control projects. Mula sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.